it makes sense na talagang ang babae nanggagaling sa feelings niya. Kasi if she doesn't feel na lumabas kasama ka, hindi talaga siya lalabas, hindi niya pipilitin ng sarili niya. Pero may mga babae, let's say for example, nasa 30 na, pwedeng i-push niya yung sarili niya na lumabas na kasama ka. Kasi nga, nasa edad na siya na kailangan niya makahanap ng karelasyon or kailangan niya makahanap ng lalaki na pwedeng maka-add ng value sa buhay niya. So, ibig sabihin ng indirect way, kagaya ng madalas nating sabihin, na never ever ask for fucking exclusivity sa babae. Hey, what's up mga bano? Ay, puta mali ba na? ulit. Hey, what's up mga ropa? Ito mo yung lingkod, Suplado Moto. Puta, nadala tayo dun sa pinanood natin ang video ni 8 eh. Yung mga bano kayo. Yun ang magandang sigurong tawag sa mga fans niya, no? Di ba, no? At least may tawag na siya. Ano, kamusta bano? Wala ganun. Oh, ito, by the way, mga bano, may tanong yung isa sa mga bano nating ropa. Pangit. Pag abno naman, pwede rin, no? What's up mga abno? Lakas na aircon natin pero pinapawisan ako sa tawa. Anyway, panoorin nyo to mga ropa. Never show too much affection to a girl. Otherwise, she's gonna lose interest in you. And in the next 60 seconds, I'm gonna explain why and the related advice which will help you get much more girls. So the moment you start showing too much affection and start being needy, you will see her start losing interest in you in real time. And it's almost like you're triggering their gag reflex. Ooh. Like they want to throw up, mentally speaking, because you start texting her too much, or you start becoming clingy, like, hey, where do you want to go? What do you want to do? I'll prioritize your needs before mine. Ooh. And this feels disgusting to the girls. Girls want a man who doesn't really care about them, cares about themselves more than the girl, and is nonchalant. Girls want a nonchalant man. And as an extension, the less interest you can show the girl, the more she will like you. So you show her interest indirectly by being around her, by spending time with her, but never directly saying, hey, you're beautiful, or things of that nature. You're really hot. I really like you. You can say it once. That used to be my rule of thumb. If I really liked a girl, I'll say, hey, you're really cute, by the way. I'd say that once throughout the entire interaction. And it works better the hotter the girl is. Yung sinasabi niya na you can say or sabihin mo sa babae na gusto mo siya pero hindi yung talagang upfront na it's like you are asking for exclusivity. Kasi ayaw ng babae na sigurado ka sa kanya. Kasi yung babae nga nanggagaling sa feelings, di ba? Pag nanggagaling sa feelings, of course, pinagagaan nila is laging nararamdaman nila bago sila magdesisyon. Kailangan may ma-feel muna sila na something na talagang magko-confirm dun sa feelings nila. I mean, sa iniisip nila. So, ibig sabihin ng indirect way, kagaya ng madalas nating sabihin, na never ever ask for fucking exclusivity sa babae. Gets? Kasi ang babae, gine-gauge nila tayo sa kung anong nararamdaman nila sa atin. Kaya nga, pag lagi kang available, you are very predictable. At pag predictable ka, nawawalan sila ng thrill sa'yo. And that's the cold hard truth. Kahit na ilaban nyo pa. Alam mo, Suplado Moto, hindi ano yun eh. Hindi ko nararamdaman na may maturity sa sinasabi mo. Oh, really? Then tell that to the dating market. Kahit na si Suplado Moto, ganyan din ang gustong gawin. Nung mga bata-bata pa tayo pagdating sa mga dating. Pero ngayon, alam na natin na ang babae hindi nagre-respond sa kung ano lang ang gusto natin. Gets? Ang babae, eto mga ropa, actually na, kung let's say for example tayo masusunod,
pagdating sa attraction na ipi-place natin sila, lalagay natin sila sa pedestal, napakadali. Promise, napakadaling gawin. Kasi alam natin yan eh. Kasi ano tayo, hardware tayo na mag-provide at mag-protekta sa babae, di ba? So, it's very easy for us. However, hindi doon nagre-reciprocate ng babae, di ba? Kahit anong gawin nyo, kahit ano ipilit nyo, walang mangyayari mga ropa. Okay? Attraction are different from men and women. Iba ma-attract ang babae, iba ma-attract ang lalaki. Gets? Tayo, attracted tayo sa mga babae na walang ganong experience or masasabi natin na NBSB or masasabi natin na virgin. Pero ang babae, mas attracted sila sa mga lalaki na pre-selected na ng mga kababaihan, lalo na kung magagandang kababaihan. Kasi ibang dating sa kanila nun. Di ba? Etong lalaki na to, bakit maraming dumaan sa kanyang babae or bakit maraming nagkakagusto sa kanyang babae? Doon pa lang may curiosity na. Doon pa lang pwede mo na ma-stimulate ang emotions niya. Di ba? Kasi may mystery eh. So, ano mangyayari? Pwedeng alamin niya anong klaseng lalaki to at bakit nakakapul ng mga kababaihan. Kasi alam ng mga bawat babae kung paano sila mag-isip most of the fucking time in a way na kung paano sila ma-attract. Di ba? Alam nila na ang babae hindi basta-basta ma-attract sa lalaki kung nice guy siya. Gets? Kaya nga, mas madaling makapag-stimulate ng emotions ng bad boy kasi nga wala siyang paki sa nararamdaman ng babae. The more na mas wala kang paki sa nararamdaman ng babae, the more na mas na-attract siya sa'yo or the more na mas may stimulation ng emotions ang babae sa'yo. Gets? Kasi naiisip ng babae na, ba't ganun? Itong lalaki na to, subconsciously na to. Pwedeng she's aware or she's not aware. Ganito mga ropa. Pwedeng hindi niya alam na attracted na siya dun sa lalaki. Why? Una niyan, laman na siya ng kwento, yung lalaki. Let's say for example, kinikwento niya sa mga friends niya, itong lalaki na to, ganito, antipatiko, bla bla bla, pero mabait naman, pero mas lamang yung pagiging stupid itong lalaki na to, basta naiinis siya, hindi niya alam bakit gano'n. Pero nagtataka yung mga friends niya, bakit bukang bibig niya itong lalaki na to? Bakit laging sinasali sa topic? So lahat ng mga bagay na kinaiinisan niya, sinasabi niya sa mga tropa niya or sa mga friends niya. So ngayon, yung pwedeng magtaka yung mga friends niya na, who's this guy? Bakit ganyan ka mag-react sa lalaki na to? So, pwede magkaroon ng curiosity. So, anong gagawin ng mga friends niya pag lagi nang binabanggit ng babae? So, sasabihin ng mga friends niya, sino ba yan? Send mo nga sa akin yung ano niyan, yung profile pic niyan. Or send mo nga sa akin yung social media niyan, tingnan nga natin, stalk nga natin. Ganyan ang mga babae, mga ropa. Believe me. Lalo na kung mataas ang pride nila, di ba? Or ayaw nila malaman na gusto mo sila, or ayaw nila malaman na ini-stalk mo sila. So, they will ask their friend na sila yung mag-stalk for them. Gets? Tapos, pag nakita nila, magre-report yung friend nila. Friend, eto yung nakita ko, ganyan. Pero actually, wala naman ako nakikita na special dun sa lalaki na yun. Pero bakit parang nainis ka? Ewan ko, basta every time na mag-uusap po may ganyan. Pero kuwang-kuha niya ako, hindi ko alam kung bakit. Pero ang kuha niya sa akin yung inis ko. Pero yung, alam mo yun, magustuhan ko yung mga sinasabi niya. I don't fucking think so. Then one day, nag-compliment si Guy. Biglang nagbago ang mundo ni babae. What the fuck? Bigla siya natuwa. Nung nag-compliment yung lalaki, hindi niya alam na parang may biglang pak. Storytelling tayo ha. So, nung naramdaman niya, nung kinompliment siya, may ibang klase siyang naramdaman na hindi niya ma-explain. Nabigla siya natuwa. Nabigla siyang napangiti. Nabigla siyang nag-blush. Nabigla siyang hindi niya alam kung saan nanggaling yung nararamdaman na yun. Ganyan ang mga babae, mga ropa. Pag laman ka na ng kanyang isip araw-araw. Ano ibig sabihin dito? Hindi mo kailangan mag-effort ng sobra. Yung ma-stimulate mo ang emotions ng babae, magiging laman ka na lagi ng isip niya. Kaya ewan ko kung sino-sino pinakikinggan nyo. Nakikinig din kayo sa mga babaeng nagbibigay ng dating advice as if naman na may alam sila kung paano sila i-attract. Alam ng mga babae yung mga bagay na ayaw nila kadalasan. Pero yung mga bagay na gusto nila, kadalasan wala silang idea. Maliwanag ba mga ropa? Uulitin ko, mas gusto ng babae na pinaghihirapan nila or ine-earn nila yung atensyon na binibigay mo sa kanila kesa ibibigay mo na parang hindi ka naghihintay ng kapalit or parang unlimited yung atensyon at validation na binibigay mo sa kanya. Gets? Pag ganun, unlimited or hindi mo pinapahalagan yung oras mo at attention mo, so ano mafe-feel niya? Okay lang. Di ba? Kahit na-reject ka niya, okay lang na kahit i-cancel yung date nyo. Kasi ang dami mong sinasabi, pwede ako ng Sabado, pwede ako ng Friday, pwede ako ng Sunday. Anong oras ka pwede? O sige, alas 3 ka pwede? Sure. Siguro mga 2:30, andun na ako. Wala na. Di ba? Yung pa lang, wala na eh. Kasi nagpapalo ka lang sa kung ano binigay niyang schedule. Dapat, gumawa rin siya ng paraan para makita ka niya. Pwede mong sabihin dito, I'll be free. Ikaw na magsasabi, I'll be free on Friday, 5 p.m. See you? That's it. Ngayon, hintayin mo yung ano niya, yung sagot niya. Di ba? Ngayon, kung sinin niya, wala siyang sinabi, wala ka dapat i-worry.
Basta binigyan mo siya ng ng oras na pwede kayo magkita. Ngayon kung hindi niya ma-appreciate or hindi siya pwede, for sure magme-message siya. Ngayon kung hindi siya mag-message, wala kang pakialam doon, Ropa. Basta binigyan mo siya ng time. Ngayon, kung wala pa talaga, after 2 days, mag-aya ka na ng iba. Kung talagang gusto mong lumabas nun, na may kasamang babae, so kaya dapat make sure meron ka pang ibang may message, Ropa. Okay? Don't take it personally. Huwag niyong personalin yung mga pang-reject ng mga babae kasi napakababaw nito. Marami ka pa makukuhang reject, hindi lang sa mga playgirls, hindi lang sa date. Hindi lang yung ipi-plagues ka nila, hindi lang yung bigla silang magme-message, busy daw sila, or hindi sila makakasipot, or dahil something came up, blah blah blah. Yan yung mga stupid reasons sa mga kababaihan. Okay? Kumbaga, pumayag ka, tapos biglang naging busy ka. Diba? Kumbaga, hindi ka ba nag-iisip? So, kaya nga ganito mga Ropa. It makes sense na talagang ang babae nanggagaling sa feelings niya. Kasi, if she doesn't feel na lumabas kasama ka, hindi talaga siya lalabas. Hindi niya pipilitin ng sarili niya. Pero may mga babae, let's say for example, nasa 30 na, pwedeng i-push niya yung sarili niya na lumabas na kasama ka. Kasi nga, nasa edad na siya na kailangan niya makahanap ng karelasyon or kailangan niya makahanap ng lalaki na pwedeng maka-add ng value sa buhay niya. Lalo na kung talagang matagal na siyang walang boyfriend or maybe walang dilig, di ba? We don't know kung anong reason niya, di ba? Pero pag ang babae bumaba ng sexual market value or mababa ni attention na nakukuha niya sa mga kalalakihan, pwedeng doon na niya i-push yung sarili niya na makipag-date sa mga lalaki kahit na hindi pa siya sigurado or kahit na nagbabase pa siya sa feelings niya. Dito yung pwede maging logical na siya. Naalala niyo yung pinag-usapan natin dun about sa yung kay Apple David na certainty and uncertainty? Diba? Women wants uncertainty. However, pag umidad na ang babae, kagaya ng mga sinasabi ko, diba? Pag umidad na ang mga babae ng 30 pataas, hindi na relationship or love ang hinahanap nila usually. Ang hinahanap nila dito is to survive. So, gusto pa rin nung babae ng uncertainty. Paano magkakaroon ng uncertainty? Uncertainty doon sa relationship nila ay bata pa yung lalaki. Yung certain, ibig sabihin, kahit pa paano, may control siya. Gets? However, pagdating sa attraction, still fucking the same. Kung paano niya gusto ma-attract sa isang lalaki, dapat magawa yun ng lalaki. In a way na, dapat madiscover yun ng lalaki kung paano siya ma-attract. Kaya nga ang babae, gusto man nilang sabihin kung paano mo sila i-attract, pero kadalasan, hindi rin sila sigurado most of the fucking time. Na kahit gawin mo to, kaya nga ang babae merong plausible deniability. Gets? Kahit na sabihin nila, ito gawin mo sa akin, ganyan gawin mo sa akin, pwedeng hindi pa rin yun ang totoo. Kasi pwedeng at that time yun ang nararamdaman niya. Pwedeng tomorrow hindi na. Kaya nga, nasa sa atin pa rin kung paano i-attract ang mga kababaihan. Maliwanag? Though may guide tayo, but at the end of the fucking day, women have a, masasabi nating uniqueness when it comes to triggering their attraction. Okay? Siyempre, different culture, different environment, di ba? Yung upbringing, yan. Pero at the end of the fucking day, meron tayong software na is still fucking the same since the beginning of time. Okay? So yun mga Ropa, huwag tayong needy, huwag tayong masyado magbigay ng attention sa babae, huwag natin ibigay masyado lagi ang oras natin para sa kanila, para lang masabi natin na seryoso tayo sa kanila. Dahil ang babae, mas gusto nila na nag-iisip sila about us, hindi yung kasama nila tayo. Kaya nga may kasabihan, absence, heart, grow, ponder. Yun na lang yung lagi nyo doon na lang kayo lagi mag-base pagdating sa pag-attract ng mga kababaihan. Okay? But make sure na lagi nag-iiwan ka na magandang alaala or magandang pakiramdam sa kanya bago ka mag-pull away, Ropa. Okay? So yun lang mga Ropa. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa. Be fucking mysterious as always. Bye-bye!